Hi, Sir Carl. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Rolly. 35 taong gulang. Nakatira dito sa Libertad, Pasay City. Matagal na akong tagapakinig ng iyong channel. Ang pakikinig kasi ng mga katatakutan ang naging libangan ko habang nasa trabaho. Mabilis lumipas ang oras kapag may nakasaksak na earphone sa tenga ko habang nakikinig ng mga katatakutan. Hindi rin ako madaling antukin sa trabaho kapag ganoon. Naisipan kong ibahagi ang kwentong tungkol sa kapatid ni mama ko na si Tito Luis. Ipinanganak at lumaki sila mama sa lalawigan ng Samar. Hindi naman daw masasabing sobrang liblib ng kanilang lugar. Pero dahil maliit pa lang ang populasyon, kaya distansyado rin talaga sa bawat isa ang mga bahay. Marami rin ang puno sa paligid. 4 na magkakapatid sila mama. Si Tito Loloy na siyang panganay at napakalasinggero. Tapos si mama ko, tapos si Auntie Nining, at ang bunso ay si Tito Luis. Itong si Tito Luis daw ay isang lalaking mahinhin. Hindi naman daw bading, pero masyado itong mabait at masunurin sa kanilang magulang. Maliban sa paborito iyon ng kanilang mga magulang, dahil sa iyon nga ang bunso, iyon din daw ang pinakakakaiba ang itsura. Tisuin ito, guwapo at matangos ang ilong. Kaya kahit nasa high school pa lang iyon, ay marami na ang humahanga. Pero hindi naman nagkaka-girlfriend dahil ayaw nito na magkaroon ng relasyon sa ganoon kabatang edad. Pangarap daw noon na maging isang doktor. Kaya masyado iyong palaaral at hindi rin lumiliban sa klase kahit pa nga masama ang pakiramdam. Nasa 4th year na raw noon si Tito Luis nang magsimula ang kakaibang kaganapan. Naging tahimik na ito at madalas nilang makitang nakatulala. Normal niya naman daw sana ang pagiging tahimik na kung magsasalita ay iyong mga mahalagang bagay na pag-uusapan lang. Maririnig lang daw iyon na magsasalita ng marami kapag nagbibida tungkol sa kanyang mga bagong natutunan. Pero noong graduating na nga ito ay hindi na rin nagbibida o nagkikwento tungkol sa mga nangyayari sa paaralan. Ipinagtaka raw iyon ni mama. Noong panahong iyon kasi, palaging wala ang kanilang mga magulang dahil nagdi-deliver iyon ng daing at bagoong sa iba't ibang lugar kapag hindi panahon ng taniman sa bukid. Kaya ang madalas maiwan sa bahay ay si mama, si Auntie Nining at si Tito Luis. Nasa Maynila na raw kasi noon ang panganay nilang si Tito Loloy. Isang madaling araw daw noon, nagising ng mga 2:00 ng madaling araw si mama. Bumangon siya upang umihi sa arenola sa ibaba. Ang CR kasi nila noon ay nasa labas pa. Ayaw na nilang lumabas kapag madilim na dahil kahit noong panahon nila ay uso na rin o masasabing kasagsagan nga ng mga kwento tungkol sa mga aswang. Kaya para hindi mabiktima ay sa loob na lang sila umiihi. Meron namang lata na ginawang arenola. Pagkababa niya raw mula sa kanilang silid ay napansin niyang bukas ang pintuan sa kusina. Bigla siyang kinabahan dahil papaanong bukas iyon siya nga mismo ang nagche-check ng mga pintuan kung nakatrangka na ba lahat ng maayos bago siya umakyat ng silid. Kasama rin doon sa chinecheck niya kung wala na bang baga ang lutuang kahoy at kung meron pa ay ilalayo niya ang mga panggatong tapos ang mga baga ay wiwisikan ng tubig para mamatay. Isa raw iyon sa ginagawa nila para masigurong hindi pagmumula ng sunog. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa may kusina at inilabas ang kanyang ulo sa pintuan. Dahil sa maliwanag naman ang buwan,
kaya madaling makita kung may tao o wala. May naaninagan siyang taong nakaputi sa unahan. Nakaupo iyon sa may puno. Kahit medyo malayo ay pamilyar daw iyon sa kanya at sigurado siyang si Tito Luis iyon. Kaya muli siyang lumingalinga sa paligid bago niya iyon pinuntahan. Dinig niya pa raw ang boses ni Tito na may kausap. Pero noong makalapit siya ay nakita niyang nakapikit na si Tito habang nakasandal sa puno. Tinapik niya iyon ng ilang beses para masigurong si Tito nga iyon. Nagising naman daw iyon at nagtanong kung bakit siya naroon sa labas. Sabi naman daw ni Mama na hindi nito alam. Tapos ibinalik kay Tito ang tanong. Sabi naman ni Tito hindi niya rin daw alam kung paano siya napunta roon. Ang huli niyang natatandaan ay nasa higaan lang naman siya sa kwarto nila ni Tito Luloy. Inalalaya na siya ni Mama na makapasok sa bahay. Kinabukasan, pinag-usapan nila iyon. Ang sabi naman ng kanilang mga magulang na baka naglakad lang ng tulog. Pero kay Mama ay hindi ganoon ang kaso. Kasi may naririnig siyang may kinakausap si Tito at masaya ang pakikipag-usap nito. Noong mga sumunod na gabi, kapag nagigising si Mama, ay sinasadya niya raw puntahan ang kabilang kwarto para silipin si Tito Luis. Pero palaging wala iyon sa silid at maaabutan niyang naroon sa puno sa labas ng kanilang bahay. Isang gabi noon, isang linggo iyon bago ang graduation nila Tito. Muling bumangon si Mama upang silipin kung lumabas na naman ba si Tito. Pero laking pasasalamat niya dahil naroon iyon sa silid, mahimbing ang tulog. Nakahinga ng malalim si Mama. Dahil siguro nga totoo ang sabi ng kanilang mga magulang na nananaginip lang si Tito. Pero kinabukasan, pasado na alas 8 ay hindi niya pa rin napapansin na naghahanda si Tito o lumabas man lang ng kwarto nito. Dapat kasi naroon pa rin sa eskwela si Tito para asikasuhin ang mga final requirements nito. Noong silipin ni Mama ay naroon pa rin si Tito sa kwarto niya. Pero kung anong itsura noong kanyang silipin ng madaling araw, ay ganun pa rin ang itsura noong umaga na. Kaya kinutuban siya ng masama. Umakyat siya sa silid nito at inusisa. Naabutan niyang sobrang putla ng mga labi ni Tito. Buhay pa naman, pero kahit anong paggising ang gawin niya ay hindi iyon nagigising. Napakahina lang din ng paghinga nito at malalayo ang pagitan ng bawat pagpasok ng hangin. Natakot si Mama kaya dali-dali siyang nagtungo sa kabilang silid upang gisingin ang kanilang mga magulang. Pagod kasi ang mga magulang nila noong nakaraang araw, kaya kahit pasado alas 8 na ay nasa higaan pa rin ang kanilang nanay at tatay. Sinabi ni Mama ang kalagayan ni Tito. Dali-dali naman ding nagsibangon ang mga magulang nila at inusisa nga ang kalagayan ni Tito. Ang sabi ni Mama na dalhin na nila si Tito sa ospital. Pero ang sabi naman ng kanilang ama na isang albularyo ang kailangan ni Tito. Agad daw umalis si Lolo at nagsundo ng albularyo. Pagkarating ng albularyo ay agad tinawa si Tito. Ang sabi ng albularyo ay naghihintay na lang daw sila ng kamatayan ni Tito dahil wala na roon ang espiritu nito. Sabi naman daw ng tatay nila na kung kaya ng albularyo na mababalik ang espiritu ni Tito. Ang sabi naman ng albularyo na hindi raw siya ganoon kalakas para mag-demand at magtawag ng kung sino mang engkanto ang kumuha kay Tito. Matapos nitong magpaliwanag ay humingi iyon ng pasensya tapos umalis na. Nagsimula na raw silang mag-iyakan dahil mukhang hinihintay na lang nila na malagutan si Tito ng hininga. Kinahapunan noon ay inusisa nila si Tito. Buhay pa naman daw.
Humihinga pa paminsan-minsan pero mas maputla na ang itsura. Tahimik daw sila na naghahapunan nang makaamoy sila ng mabango. Parang amoy iyon ng sariwang mababangong bulaklak. Nagkatinginan daw sila saglit at nagtanungan kung sino ang nagpabango. Wala namang makasagot dahil hindi naman talaga sila nagpapabango. Nagmadali sa pagtapos ng pagkain ang kanilang ina, tapos tumakbo na papunta sa kwarto ni Tito Luis. Narinig na lang daw nila na humahagulgol na iyon ng pag-iyak, kaya nagtakbuhan na rin silang lahat papunta sa silid ni Tito Luis. Naabutan nilang wala nang nakahiga sa higaan ni Tito. Ang sabi ng kanilang ina, ganun niya iyon naabutan. Nagtataka rin sila dahil nakasarado ang mga pintuan ng bahay. Ang bintana naman ay nakasara din. Kaya saan iyon dumaan? O kung may kumuha man, saan idinaan at paanong wala man lang silang narinig na kahit anong ingay? Dahil sa nangyari ay wala silang nailibing na katawan na lalo pang nagpalungkot sa buong pamilya. Hindi nila alam kung kinuha ba ng engkanto o ninakaw ng aswang ang katawan ni Tito. Malaking dagok daw iyon sa pamilya nila mama dahil si Tito Luis ang nag-iisang lalaki na inaasahan nilang magdadala ng magandang pangalan para sa kanilang pamilya. Lalo na at ang panganay nila na si Tito Loloy ay puro lang kasiraan sa pamilya ang pinagagawa noong nasa probinsya pa ito. Pinilit nilang ipagpatuloy ang kanilang buhay kahit pa walang araw na hindi nila naaalala si Tito Luis. Dahil napakasipag daw talaga noon. Makalipas ang 7 taon, isang umaga, nagising sila sa katok sa kanilang pintuan. Mag-aalas 5:30 pa lang daw noon. Iyon bang nag-aagaw ang liwanag at dilim? Dahil sa lakas ng tawag ay nagising silang lahat pero walang umiimik at wala ring bumabangon. Nagtataka kasi sila dahil noong magtawag iyon ay parang paraan ng pananalita ni Tito Luis. Tapos noong magtawag ay sinabing, "Ma, Pa, pagbuksan niyo ako. Ako ito, si Luis." Nanayo daw ang balahibo nilang lahat, lalo na si Mama. Dahil ang alam niya ay patay na nga si Tito Luis. Tsaka kung multo man iyon, bakit mag-uumaga na? Dapat gabi hanggang bago magliwanag ang duty ng mga multo, di ba? Ilang minuto pang nagtawag si Tito sa labas ng kanilang bahay. Tapos ang sabi nito, "Ano ba? Imposibleng hindi niyo ako naririnig. Hindi naman konkreto ang bahay natin. Ate, sigurado akong gising ka na dahil maaga ka naman gumigising. Nilalamig na ako dito at nagugutom. Pagbuksan mo na ako." Narinig daw ni Mama ang mabibigat na yabag sa kabilang kwarto. Palatandaan na bumangon na ang kanilang ama, kaya dali-dali na rin lumabas ng silid si Mama. Nakita niyang kumuha ng itak si Lolo at sinabing, "Kung sino ka mang loko-loko na gustong pagtripan ang pagkamatay ng anak ko, ay umalis ka na bago kita isunod sa kanyang hukay." Sigaw pa raw ni Lolo, sabay bukas ng pintuan at nakaamba ang itak. Napaatras naman daw si Tito, sabay sabing, "Anong nangyayari sa'yo pa? Bakit ka mananaga? Wala naman akong nagawang kasalanan na. Minsan lang akong umagahin ng pag-uwi, papatayin mo na agad. Samantalang si Kuya araw-araw lasing at nagwawala pa, hindi mo malang sinaktan." Pagkawika daw noon ay natahimik si Lolo at nakatulala na nakatitig kay Tito Luis. "Anak, ikaw yan?" "Oo nga, Pa." Binitawan na daw ni Lolo ang itak at lumapit, sabay mahigpit na niyakap si Tito. Napasigaw daw si Lola habang sinasabing, "Anak, nagbalik ka! Ibinalik ka sa amin ng Diyos!" May pagtataka naman daw sa mukha ni Tito at sinasabing,
Ano bang pinagsasabi nyo? Ginabi lang naman ako sa bukid. Bakit parang nakakita kayo ng multo? Tsaka parang tumaba ka yata kaunti. Ang bilis naman. Ikaw naman pa, parang nangayayat ka. Pare-pareho na raw silang hindi nakaimik at nagyakapan na lang. Pinapasok nila sa bahay si Tito tapos pinakain dahil gutom na gutom daw iyon. Noong ikwento nila lahat ng nangyari, pati na ang 7 taon na pagkawala nito ay wala raw itong maalala. Kinabukasan ay pinatignan pa nila iyon sa albularyo kung may kung ano bang problema kay Tito. Sabi ng albularyo na ayos naman daw lahat. Baka nga ipinasya lang sa mundo ng mga engkanto tapos pinabalik rin. Kaso nga lang, iba ang oras nila doon kaysa sa oras natin dito sa mundo ng mga tao. Kaya ganun katagal na nawala si Tito Luis. Ang medyo kakaiba lang daw kay Tito dahil tila marami sa mga alaala nito ang nawawala. Namuhay naman daw ng normal si Tito Luis. Wala na iyong mga gabing makikita siya sa labas. Hanggang sa may makilala itong isang dalaga, si Liza. Taga-baryo lang din nila si Liza. Mahinhin at napakabait na dalaga. Kaya naman, noong unang ipakilala iyon sa kanila ni Tito Luis bilang kasintahan, ay walang naging pagtutol ang buong pamilya. Kahit magkasintahan pa lang ay madalas na naroon si Liza sa kanila. Tumutulong kapag may mga paghahanda sa selebrasyon o di kaya kapag panahon ng taniman ng mais, tumutulong din iyon. Si Tito naman ay tumutulong din madalas sa pamilya ni Liza dahil pamilya rin sila ng mga magsasaka. Ilang taon pa ang lumipas, nagdesisyon ang dalawa na magpakasal. Tuwang-tuwa rin ang buong pamilya ni Mama dahil alam nilang magiging masaya ang kanilang bunsong kapatid at sigurado rin silang magiging huwarang padre di pamilya ito dahil napakasipag noon at walang pili sa trabaho. Ilang linggo ang nakalipas, matapos ang kasal nila sa mayor, ay sinimulan na agad ang paggawa ng bahay na titirhan ng dalawa. Doon daw iyon sa lupain ng babae, pero medyo may kalayuan naman sa bahay ng mga magulang. Hindi na raw kasi masyadong naaasikaso ng mga magulang ang lupaing iyon dahil malayo nga, kaya iyon ang ibinigay na regalo sa kanila. Nagtulungan ang dalawang pamilya sa pagtatayo ng bahay nila Tito Luis at Tita Liza. Nagtulong din ang buong pamilya sa paglilinis at pagtatanim ng kamuting kahoy, mais at munggo sa lupaing iyon para hindi na mahirapan sa pagsisimula ang dalawa. Masasabing kahit sa ang side ng pamilya tignan, parehong masaya para sa pag-iisang dibdib ng dalawa. Ilang buwan na namuhay na masaya ang dalawa. Minsan kapag wala silang mahalagang gagawin sa kanilang taniman, ay doon naman sila tumutulong sa taniman ng kanilang mga magulang, kaya madalas pa rin silang makita ng mga ito. Isang araw, nabalitaan daw ni Mama na buntis na si Tita Liza, kaya lalong nadagdagan ang kasiyahan nila para sa mag-asawa. Si Lola raw ay madalas magpahatid ng kung ano-anong prutas, pagkain at damit pambuntis kay Tita Liza. Sabi pa nga raw ni Lola na siguradong babae ang magiging anak ni Tita Liza dahil habang tumatagal ang pagbubuntis nito ay lalo pa itong gumaganda. Isang umaga, habang nag-aalmusal raw sila Lolo, Lola, Mama at Auntie Nining, ay nakita nila mula sa bintana ng kainan na paparating sina Tito Luis at Tita Liza. Baka sa mukha ng mga ito na wala pang tulog, namumugto rin ang mga mata ni Tita Liza at nangingitim ang ibaba o iyon bang nagka-eye bags. Agad namang tumayo si Lola at sinalubong ang mga ito. Tinanong kung anong nangyari. Ang sabi ni Tito Luis,
Hindi raw sila pinatulog ng dumalaw na aswang. Masyado raw agresibo. Mabuti na lang daw dahil matibay ang kanilang bahay. Isa raw aswang na nasa anyong kalabaw ang sumalakay sa kanila at makailang beses binabangga ang kanilang dingding. Mabuti nga dahil malalaking kahoy ang kanilang ginawang haligi sa kanilang bahay at magkakalapit ang pagitan. Kaya umuuga lang iyon kaunti pero hindi natitinag. Ang dingding naman daw noon ay back to back. Malinis na tabla sa loob. Tapos sa labas na bahagi ay dinoblihan rin ng kustanyera. Iyon yung outer layer kapag nagtsitsenso ng puno ng nyug. Kaya kayang makipagtagisan noon sa bangga ng isang malaking hayop. Pero siyempre, kahit pa sabihing matibay ang kanilang bahay, ay hindi pa rin maiaalis sa isang buntis ang matakot. Ang sabi raw ni Lolo na sige, sa susunod na gabi ay doon siya matutulog. Pinasabihan din ang biyanang lalaki ni Tito Luis kung gusto rin bang sumama. Kaya agad umalis si Tito upang ipaalam din sa kanyang biyanan ang nangyari. Ang sabi raw ng kanyang biyanan na may duda ito na ang karating lupain ang aswang dahil ilang beses na silang nagtagpo at sinasabihan silang lampas daw ang hangganan ng kanilang lupain. Pero nakikipagmatigasan naman daw ang biyanan ni Tito Luis kasi nga may muhon naman o iyong pananda sa lupain. Tsaka ang mga puno ng nyug sa hangganan ng lupain ay may mga tanda na nakapaikis, pero sadyang nagmamatigas ang taga-kabila. Nagbanta raw ito na mag-iingat ang pamilya nila Tita Liza dahil hindi nila ito sasantuhin. Noong bagong lipat pa nga lang sina Tito Luis ay ilang beses silang dinaan-daanan noong may-ari ng karating na lupain at masama ang tingin sa kanila. Nabuo na nga ang plano na doon matutulog sina lolo ko at ang tatay ni Tita Liza sa bahay nila Tito Luis. May isinama pa silang dalawang lalaki na may edad na rin, mga kamag-anak din nila Tita Liza. Sumapit na nga ang gabi. Nag-inuman lang sila sa loob ng bahay habang nag-abang ng aswang na magpaparamdam. Pero buong gabi na silang gising ay wala pa rin nagpaparamdam. Ang sabi naman daw ni Lolo na maaaring dahil hindi naamoy doon ang buntis kaya hindi nagpunta ang aswang. Muli silang nagplano na mag-aabang pero dapat ay naroon din si Tita Liza para maamoy talaga siya ng aswang. Kahit natatakot ay pumayag din naman si Tita Liza. Kasama niya naman si Tito Luis, Lolo Terbo at ang tatay niya. Kasama uli ang dalawa pa nilang kaanak. Hindi raw sila nag-inuman ng gabing iyon. Hindi rin sila nag-uusap para masigurong hindi sila mararamdaman o maririnig ng aswang. Pasado 8:00 ay nagsimula na ang mga paghuni sa paligid. Tunog lang daw iyon ng ibon. Bandang 10:00 ay nawala ang tunog ng ibon. Nasundan iyon ng tunog ng malalakas na singasing sa labas. Singasing na iyon ng isang kalabaw, habang ipinaririnig din ang mabibigat na yabag noon sa lupa. Nagkatinginan raw silang lahat sa loob, habang nai-excite na makaharap talaga ang aswang na nag-aanyong kalabaw. Nagsimula na naman daw bumangga ang kalabaw sa dingding. Si Tito naman ay sinisigawan iyon at pinagmumura, habang sinasabing matapang lang magpakita kapag gabi dahil nasaan yung aswang iyon, pero hindi humaharap ng umaga na nasaan yung normal na tao. Pero kahit anong sabihin ni Tito ay hindi nagpatinag ang kalabaw. Nagpatuloy iyon sa pagbangga hanggang sa lumabas na nga ng bahay si Tito Luis, dala ang isang mahabang itak. Imbis na matakot ay tumayo pa ang kalabaw gamit ang dalawang paa sa likuran na parang tao. Tapos narinig nilang tumatawa.
Hinamon na iyon ni Tito na sige, kung gusto talaga na masaktan ay sumugod na. Pagkalapag ng dalawang paa noon sa bandang harapan, ay buong puwersa na iyong tumakbo papasugod kay Tito. Si Tito naman kahit sobrang nangangatog na sa takot ang mga tuhod, ay hindi siya gumagalaw sa kinakatayuan. Siya kasi ang magsisilbing pain. Noong malapit na iyon ay mabilis hinila ng mga kasama nila ang lambat na ginawa nilang lubid. Huli raw agad doon ang kalabaw, pero malakas iyon, kaya nahihirapan din silang maigupo. Kaya nagpatagisan sila ng lakas sa hatakan. Hanggang sa maitali nila sa mga nakapalibot na puno ng nyug ang dulo noong lambat, kaya hindi na iyon nakapalag ng sobra. Doon na nila pinagtulong-tulungan na saksakin ng bangkaw o iyong bakal o steel bar na may tulis at sima. Tapos ang iba naman ay kawayan na pinatulisan ang gamit. Napadapa na lang daw ang kalabaw sa lupa dahil sa dami ng natamong saksak. Nagsilapitan pa raw ang tatay ni Tita Liza at si Lolo. Saka pinagsasaksak ang bandang liig at tinaga ang bato hanggang sa tuluyan ng mamatay ang malaking kalabaw. Sabi daw noong isa nilang kasama, "Ano, Uncle? Ipupulutan ba natin ito?" Sabi naman daw ng tatay ni Tita Liza, "Tignan muna natin kung hindi ba yan babalik sa anyong tao." Nakatayo lang daw sila sa paligid noong kalabaw nang unti-unti iyong nagpalit ng anyo bilang isang tao. At iyon nga raw ang matandang may-ari ng kabilang lupain ayon pa sa tatay ni Tita Liza. Napailing-iling na lang silang lahat. Naghukay sila ng malalim para paglibingan noon, pero malayo sa lupain nila Tita Liza. Sinunog din muna nila bago tinabunan. Matapos ang gabing iyon, ay doon muna tumira sina Tito Luis at Tita Liza sa bahay nila Lola. Wala naman ding natutulog sa kwarto ni Tito Luis doon. Natutroma pa rin kasi si Tita Liza at ayaw pang umuwi sa kanilang bahay. Doon nang araw ng anak si Tita Liza sa bahay mismo na kinalakihan nila Mama at Tito Luis. Pero makalipas ang 2 buwan, ay iyon na rin ang nagsabi na gusto niya nang bumalik sa bahay nila. Iba pa rin daw talaga ang pakiramdam kapag naroon ka sa sarili mong bahay. Hindi nakakahiya na humilata at walang gawin. Kahit pa nga hindi maglinis kapag tinatamad ay okay lang din. Walang papakisamahan. Nagbili naman daw si Tito kay Mama na doon na muna matulog palagi sa bahay nila Tito Luis para may makatulong sa pag-aalaga si Tita Liza. Pagod din kasi si Tito sa gawain sa bukid, kaya hindi na nito magawang tulungan ang asawa sa pag-aalaga ng anak. Noong nasa 2 taong gulang na ang anak nila Tito Luis na si Miranda, ay huminto na rin sa pagtulog doon si Mama kina Tito Luis. Hindi na rin naman kasi alagain si Miranda. Tuloy-tuloy na ito kung matulog, kaya hindi na rin napupuyat sina Tito Luis at Tita Liza. Isang araw, dumating si Tito sa bahay nila Lola, dala ang anak na si Miranda. Nagtanong naman daw sila Mama at Lola kung nasaan si Tita Liza. Ang sabi, naroon iniwan niya sa kanilang bahay. Namamaga raw kasi ang mga paa. Inihatid niya lang daw si Miranda, tapos babalikan niya si Tita Liza para alalayan naman pababa upang madala sa health center. Sabi naman daw ni Lola na magdala na rin ng bihisan at doon na lang muna manatili sa bahay nila habang namamaga pa ang paa nito. Dahil alangan naman matapos ang check-up ay papalakarin uli ng ganoon kalayo, papabalik sa bahay nila sa bundok. Tapos dala pa nila ang anak na si Miranda. Sumangayon naman daw si Tito sa sinabi ni Lola. Matapos ang check-up ay doon na muna sila umuwi kina Lola. Pero lumipas na lang ang 1 linggo
ay hindi pa rin nagbabago ang kalagayan ni Tita Liza. Lalong namamaga ang mga paa. Kahit pa meron namang mga gamot na ipinapainom, ang sabi daw ni Lolo na dalhin sa albularyo. Kaya iyon na nga ang kanilang ginawa. May mga pag-aalay na ginawa ang albularyo. Ang sabi, may elemento raw na nagagalit kay tita. Pero matapos alayan ay pumayag naman daw na alisin ang sakit na ibinigay. Kaya kinabukasan noon ay bumalik na agad sa normal ang kondisyon ng mga paa ni Tita Liza. Maayos na itong nakakalakad, kaya makalipas ang 2 araw ay muli na silang bumalik sa kanilang bahay. Ilang linggo raw na hindi nakakadalaw sa kanila sina Tito Luis at Tita Liza. Ang inisip na lang nila na baka abala sa paglilinis ng kanilang taniman. Dahil ilang linggo rin kasi silang nagkaproblema, kaya hindi iyon naasikaso ni Tito. Pero isang hapon, narinig nila ang boses ni Tita Liza na tumatawag ng tulong sa unahan. Pagkarinig daw noon ni Lola, ay agad sumigaw at tinawag si Lolo. Pero nauna nang tumakbo sina Lola at Mama patungo sa direksyon ng daan sa unahan. Naabutan raw nila si Tita Liza na gumagapang na sa daan. Hinang-hina ito. Noong makalapit sila ay doon na tuluyang bumagsak. Pagkalapit naman ni Lolo ay binuhat iyon at dinala sa bahay. Agad pinainom ng tubig. Kakaiba raw ang itsura ni Tita Liza noong mga oras na iyon. Hindi rin nila agad makausap dahil iyak ng iyak at sinasabing wala na raw sina Tito Luis at Miranda. Paulit-ulit naman daw na tinatanong ni Lola kung anong ibig niyang sabihin na wala na. Pero wala silang makuhang sagot hanggang sa tuluyan ang nawala ng malay habang umiiyak. Sinundo naman agad ni Lolo ang nanay at tatay ni Tita Liza at sinabi ang nangyari. Pero ang ibang katanungan ay wala pang sagot. Dahil hindi pa naman nakakapagpaliwanag si Tita Liza. Ilang oras ang nakalipas ay muling nagising si Tita Liza. Umiiyak na naman iyon pero pinagtulungan nilang aluhin upang makausap tungkol sa totoong nangyari. Ang sabi daw ni Tita Liza, ilang gabi na siyang nananaginip na may isang babae na nagsasabing kukunin niya uli si Tito Luis at isasama na si Miranda para maging isang buong pamilya na sila. Noong una ay hindi niya muna iyon sinabi kay Tito Luis dahil inisip niya na baka naman pangkaraniwang panaginip lang talaga. Pero noong minsang mapanaginipan niya na parang totoo ang lahat, ay nagdesisyon siyang sabihin na kay Tito. Kaso pagkabangon niya, ay namamaga na uli ang kanyang 2 paa. Sobrang sakit daw noon, kaya ilang minuto muna niyang tiniis bago bumaling sa tabi upang gisingin si Tito. Pero hindi raw iyon gumagalaw. Kahit nahihirapan ay pinilit niyang tumayo. Inalog-alog niya pa raw ang katawan ni Tito, pero parang matigas na iyon. Hinawakan niya raw ang gilid ng liig, may pulso pa naman. Kaya pilit niyang hinawi ang talukap ng mga mata upang makita kung meron pa ba itong reaksyon. Pero laking gulat niya dahil purong puti na lang iyon. Agad siyang napaatras. Naguguluhan nga raw siya sa isipin na baka naman nananaginip pa rin siya. Inisip niyang damputin ang anak na si Miranda para itakbo sa labas at humingi ng tulong. Pero laking gulat niya dahil dilat na dilat ang mata ng bata at purong puti na rin iyon. Dahan-dahan daw bumukas ang bintana nila at doon sumilip iyong nakakatakot na babae sa kanyang panaginip. Nakatitig iyon sa kanya ng masama habang nakangisi. Ang lalo pang nagpatakot sa kanya ay ang isipin na papaanong hanggang bewang ng babae ang bintana. Mataas ang bahay nila dahil may hanggang balikat na taas ng silong iyon.
Ibig sabihin, nakalutang lang ang babae. Doon na raw nagkandara pa ng pagtakbo papalabas ng bahay si Tita Liza. Hindi niya na rin mabilang kung ilang beses siyang nadapa at natapilo dahil tumatakbo lang siya nang walang tsinelas. Idagdag pa na may iniinda siyang masakit na paa dahil sa pamamaga. Pagkarinig ng kwento ni Tita Liza ay agad umalis sina Lolo Terbo at ang tatay ni Tita Liza upang tunguhin ang bahay nila. Bali pasado 3:00 pa lang iyon dahil makailang beses din daw na nahimatay si Tita Liza sa daan, kaya siya natagalan na makarating sa bahay nila Lola. Pagkarating daw nila sa bahay nila Tito Luis, ay wala na roon si Tito Luis o si Miranda. Muling nanumbalik ang galit sa puso ni Lolo Terbo dahil naalala niya ang unang pagkakataon na nawala si Tito Luis. Ang duda niya ay iyong kumuha dati kay Tito Luis ay siya ring kumuha uli sa pangalawang pagkakataon, pero kasama na sa kinuha ang anak nila na si Miranda. Matapos ang pangyayaring iyon ay sinunog daw ng mga magulang ni Tita Liza ang bahay na iyon. Tapos si Tita Liza naman ay doon na pinatira sa kanila. Nawala na rin kasi iyon sa katinuan. Madalas na lang umiiyak. Kung minsan naman, sinasabi na si Miranda raw ang unan na hawak niya. Huwag daw maingay dahil natutulog ito. Hindi naman nila dinala sa mental facility dahil umaasa silang mapapagaling nila iyon sa pamamagitan ng tamang pag-aaruga at pagpaparamdam ng pagmamahal. Pero isang gabi ay nabalitaan na lang nila Lola na namatay na si Tita Liza. Dilat ang mga mata at nakanganga na tila takot na takot. Nangingitim rin daw ang gilid ng mga mata nito, pati na ang labi. Isang malungkot iyon na karanasan ng parehong pamilya nila Mama at pamilya nila Tita Liza. Ayon pa kay Mama, ang tawag raw sa kanila sa pangyayaring may taong kinuha o dinukot ng mga engkanto o laman lupa ay gibugkot. Kaya kung ayos lang Sir Carl, ay ito na rin ang iyong gawing pamagat. Bahala ka na kung meron ka pang idudugtong sa pamagat na gagawin mo. Hanggang dito na lang po ang masaklap na kwentong ito na naranasan ng pamilya ng aking ina. Hindi ako sigurado Sir Carl kung may makukuha bang aral dito ang mga tagapakinig mo dahil wala naman ako makitang pagkukulang sa bahagi ng pamilya nila Mama o sa pamilya nila Tita Liza. May mga kaganapan lang din talaga sa mundo na hindi natin kontrolado. Maraming salamat po Sir Carl sa pagtanggap nitong aking padalang kwento. Naway masama mo sa mga kwentong iyong ina-upload sa iyong channel. More power po uli sa channel mo and God bless. Gumagalang, Rolly ng Libertad, Pasay City. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.